nagsilbi ng 28 years. Isa po ako sa natanggal. Sa totoo lang, parang kumuho ang mundo ko. Sanay po akong may trabaho, may routine, may income, tapos bigla po akong naputol sa lahat ng hindi handa. Doon ko po naranasan ang matinding lungkot, parang depression. Kasi pati health ko, bumagsak. Ang dami kong naramdaman na hindi ko maintindihan. Pero alam niyo po, sa gitna ng lahat ng yun, acceptance, prayer, faith kay Lord, ang naging tunay kong sandata. Hindi man gumaan agad ang lahat, pero unti-unti niya po akong binuo ulit. Then 2022 came, akala ko tapos na ang pagsubok. Pero nagkaroon po ng sunog sa lugar namin. Nadamay po ang bahay ng biyanan ko at pati ang maliit na sari-sari store ko ay natupok. Para po sa akin, isa namang matinding dagok. Pero ganun po talaga si Lord. Kung minsan, ang akala natin na pagkawala ay paghahanda pala sa papalit na mas maganda. Sa sunog ng iyon, may purpose pala siya. Nabigyan ng parte ang dalawang bayaw mula sa na-rebuild na bahay. Nagkaroon po ako ng maliit na computer shop. At ang pinakabongga po, nagkaroon kami ng lugar kung saan ginaganap ang live group tuwing Saturday at Sunday ng disciple ng aking pangalan. Grabe po si Lord! Wala na akong trabaho, pero binuhusan naman niya kami ng siksik-lilig at umaapaw na blessings. At dahil sa biyayang iyon, nakakapagbigay po ako ng tithes and offerings at pati seed para po sa mga full-timers. Pero hindi pa po doon natapos ang kabutihan niya. Ang panganay ko, nakagraduate sa private university na free ang tuition fee. Miscellaneous lang po ang binabayaran namin. Ang bunso naman, scholar ng PUP, free tuition and miscellaneous din. At hindi lang basta nakagraduate, cum laude at magna cum laude pa. Sino ba naman makapag-thank you, Lord? At ngayon, nakakapagbiyahe na po kami bilang pamilya. Nakakakain sa mga restaurants na dati po ay pinapangarap lang namin. Lahat ng yan, hindi dahil magaling kami, kundi dahil Diyos ang aming great provider. Kaya po sa sobrang kabutihan niya, hindi ko po kayang ipagdamot ang pagbabalik sa Kanya. Ang pagbibigay ko po ay hindi obligasyon. Ito po ay pagpaparangal at paghahandog sa Panginoon na nagbigay sa amin ng lahat. Gaya po ng sinabi sa Nehemiah 10:37-39, ang mga anak ng Diyos ay nagdadala ng pinakamabuti mula sa kanilang mga ani. Obligasyon, ito po ay pagpaparangal at paghahandog sa Panginoon na nagbibigay sa amin. Gaya po na sinabi sa Nehemiah 10:37-39, ang mga anak ng Diyos ay nagdadala ng pinakamabuti mula sa kanilang mga ani, prutas, alak at langis para sa templo, para sa gawain ng Panginoon, para sa mga naglilingkod. At sa huli, nangako sila na hindi mapabayaan ang templo ng kanilang Diyos. Ako rin po ay sigurado, lahat tayo dito, may pangako sa puso na hindi natin papabayaan ang gawain ni Lord, na ibabalik natin sa Kanya ang nararapat sa Kanya. Alam ko pong excited na kayo magbalik at magbigay kay Lord. Pero bago po iyon, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakaraming blessing na binibigay niyo sa aking pamilya. Dalangin ko po na maging tapat ang lahat sa pagbibigay ng tithes. Patawad po sa mga pagkakataong nakakalimutan ko isang buni sa inyo ang mga alalahanin at kahinaan ko. Buksan niyo po ang aming isip at puso sa pagpapalang iyong ipagkakaloob sa pagtitipong ito. Kayo lamang, Panginoon, ang aming itataas at pupurihin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Para po sa lahat ng ating on-site attendees, meron pong red envelope sa inyong mga upuan.
Yan yung po pwedeng ilagay ang inyong tithes, offerings, at monthly pledges. Pakisulat na rin po ang inyong pangalan at amount para po ang church ay makapanalangin ng personal para sa inyo at sa inyong pagbibigay. Para naman po sa ating online attendees, ang details po ay flash on the screen. You may send your giving through our official bank accounts only. At pagkatapos nyo pong mag-send, please don't forget to fill out the giving form sa ating website, lifegivermanila.com/give. At paalala lang din po, pwede po kayong humingi ng copy ng inyong official receipt, whether online or on-site. Ngayon po, inaanyayahan po ang lahat sa church na tumayo. Let's give with joyful and grateful hearts. Happy